Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karibin natin, walang credibility. Trump, umaksyon na. Nako, ito pong si Atty. Rowena Aguinzon mga kababayan ay binira ang testimonya ni Direktor Matibaga sa impeachment. At ito naman pong si President Trump, umaksyon na mga kababayan. No? Yan po ang ating mga aalamin sa video ito mga karibin natin. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sinubukan po ng prosecution na bigyan ng institutional weight yung Article 4 nga po na impeachment ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan po ng pagpapatindig sa NBI Director. Ano po masasabi niyo sa kanya naging pahayag? As a witness, si Matibag talagang very low credibility. Number one, Grabe. asawa niya. Ang isa sa mga nag-endorso ng complaint Aray ko, sa kaya pala. House of Representatives. Asawa niya ay isang congresswoman. At dapat nag-akusa na lang siyang inhibit kasi it is a stain on the NBI na mag-witness pa siya dyan. Number two, wala naman siyang sinabi dun na testimony na blockbuster. Sabi, wala namang lalo na napapasama pa kasi yung incompetence niya nakikita. Noong unang salta pa lang, sinabi ni Attorney Biluan, you're a lawyer, you're not? Sabi niya, yes. So, what is Rule 130, Section 28? Sabi niya. Sabi niya, can you please refresh my memory? Director Matibag, NBI Director ka, grabe ka naman. Memorize mo na yung Rules of Evidence, Grabe no mga kababayan. Parang itong si Matibag mga kababayan, parang ginagamit lang talaga. Walang alam, di ba? Ginagamit lang para umatake kay Vice President Sara Duterte. Tulad ni di ba? Tulad po ni General Torre, mga kababayan, di ba? Puro may mga bad records si Torre, persona non grata sa Calbayog City, mga karabin natin. Kung maaalala po natin, di ba? Ito naman pong si Director Matibag ay napakarami rin kaso, mga kababayan. Pero sabi nga nila, normal lang naman daw yan sa kanilang trabaho na makakasuhan. Pero ang hindi normal yata mga kababayan, ang hindi mo alam yung pinaka-basic ng pag-iimbestiga ninyo. Pero yung rules of evidence na tinatanong po ni Attorney Mark, di ba? Sabi ka, pag ang asawa mo ay pinatawag sa kaso na ikaw ang akusado, hindi siya pwedeng magtestigo laban sa iyo. Yan ang rules of evidence dyan sa 130 Section 22 except kung ihabla ka niya ng example annulment o legal separation. Yan po naman napaka-importanting rule ng evidence, hindi mo alam. Alam mo ito si Matibag, ang tapang-tapang pero dapat ang tapang may talino. Ayun, tama. May talino. Kasi NBI Director, magkano ba sweldo dyan? Ha? Malaki sweldo at dyan. malaki. Sabihin niya, itong threat national security concern. Speaking of sweldo mga kababayan, ito share lang po natin, no? Kasi alam naman po nating lahat na itong mga hindi hayop, mga buhaya sa ating gobyerno ay pinasweldo lang nating lahat yan. Kaya bakit tayo matatakot mga kababayan? Ipinasweldo lang natin sila, diba? May napanood nga akong isang video mga kababayan, no? Sinasabi doon na kailangan ma-educate yung ating mga kababayan na hindi dapat gawing Panginoon. Kailangan pa natin lumuhod sa kanila para humingi ng tulong dahil pera naman po ng taong bayan yan. Hindi nila personal na pera yan. Nandyan lang po sila para magmamahala mga kababayan ng pera na pinaghihirapan ng taong bayan. Tapos kung makapag na sila, pag presidente na sila, kung nakaupo na sila sa posisyon, parang ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay mga Panginoon na, di ba? Para na sila mga Lord, mga kababayan, no? Lord ng mga buhaya siguro pwede, mga karibin natin. Kaya huwag po tayong matakot mga kababayan. Sabi nga doon sa video kailangan ma-educate yung ating mga kababayan na yung pinasasahod sa kanila ay galing po sa dugo at pawis ng bawat isang Pilipino, di ba? Na-share lang po natin. Kaya ito violation ng Constitution, betrayal of public trust, sabi niya. Pero sinabi niya rin na yung
pagplano mo na may ipapatay ka, that by itself is not a crime, sabi niya. Eh, hindi mo naman kinaklaro talaga, Attorney Matibag eh. Pero klarong-klaro sa nakikinig na Correct. tinanong siya na may alam ka ba na hinire na assassin? Sabi niya, wala pa kami natutukoy kasi iniimbestigahan pa namin. 3 to 6 months daw. Tapos, inabi niya, may person of interest siya, ha? Na makakapagsabi sa kanya. Pero hanggang ngayon, wala rin siyang sinasabi sa Senate Court na sino yung source niya. Kahit ibulong niya na lang sa kay Senator Escudero para malaman naman kung talagang nagsasabi siya ng totoo. Ako, ito nga, nabanggit niyo po national security, dahil ayun din po yung kanyang isa sa mga nabanggit kahapon nung siya itumindig. Attorney, pagkakaalam niyo po ba, sino po ba ang may karapatan na magpahayag na may national security? Is it in the mandate of the NBI? Isa po bang korte? O wala po ba tayong national security Yeah. Meron kasi council? Isa pa National yan. Security Council. Dali na naman. May mga batas. Isang Opo. si NBI Matibag, sinasite niya lang yan in matter of national security ang threat sa presidente. Pero hindi niya sinasabi kung bakit matter of national security. Kasi usually, if you say national security, you're referring to a foreign country. Di ba? So, yung threat niya, sinasabi niya, violation ng Constitution without saying kung saan sa Constitution ang specific na act na itatahi niya doon sa grave threat. Yun nga ang kulang dyan sa prosecution eh. Yung storytelling alay nyo, storytelling alay alay. nyo, kulang. Hindi nakukonect yung grave threat. Gusto ko yun mga kababayan, storytelling alay, di ba? Puro kasinungalingan eh. Galing. Ha? Sa buhay ni BBM at ni First Lady, doon sa culpable violation of the Constitution, saka betrayal of public trust. Ay, ang sinasite naman ni na betrayal of public trust dahil daw BP Sara took an oath to enforce the law, implement the law. Ang layo naman yan, no? Ang layo naman yan, sir. Yun bang, kumbaga, non sequitur, it doesn't follow. So, the witness has a very low credibility. Sinayang mo kasi director ka ng NBI, dapat credible ka. Sa tingin niyo po ba, mas nakatulong pa siya? Sabi ko nga kasi, kung sino man ang titindig dyan at testigo mula po sa prosecution, talagang umaasa sila syempre na makakatulong sa kaso nila. But given po your analysis of his statements yesterday and his performance, ma'am, sa tingin niyo po ba nakatulong pa siya sa depensa? Paglagay ko, nakatulong pa siya sa depensa dahil low ang credibility niya. Tsaka nabaon na siya dun sa betrayal of public trust, Tsaka yung mga ano ba yung statement gusto nila ilabas yung state ni Luistro, i-mark sa testimony ni Matibag, yung statement ni Las Canas na nag-hire daw si BP ng assassin. Hindi naman affidavit yun dahil wala namang notarization, hindi naman na-subscribe sa fiscal. Eto mga kayan, putulin natin saglit mga karibin natin. No? Kasi naalala ko lang, before mag-testify itong si NBI Director Matibag, grabe yung mainstream media. Matibag, may pasabog, matinding pasabog, di ba? Matindi yung pasabog ni Matibag. Ayun pala mga kababayan, si Matibag mismo ang sumabog. Di ba? Si Matibag mismo ang sumabog. Biruin nyo imbis na siya po ang magdiin kay BP Sara, mukhang siya pa ang nadiin kasi tingnan nyo. Ipinakita po yung video na talagang sumabog yung galit ni Matibag doon sa reporter ba yun, mga kababayan, yung kausap niya sa sa telepono, sa cellphone, di ba? Na grabe yung minura. Pinagbantaan niya rin yun, mga kababayan, ha? Pinagbantaan rin ni Matibag na kapag ginurguro niya daw yun, walang makakaalam. Ha? Correct mo sa exact exact wordings ng niya, mga sinabi niya doon, pero ganun yung context, di ba? Parang siya pa ang nadiin doon, mga kababayan, imbis na idiin niya si BP Sara. Yung simpatya ng taong bayan ay parang nawala sa kanya. Even before, no? Even before na mag-testify siya, talagang wala naman nakikisimpatya dyan, mga kababayan eh.
Etong si Congresswoman Loistro, pinipilit niya yun. Alam naman niya na hindi pwede yan. That is not only irrelevant, it's really hearsay. Kasi hindi naman yun personal knowledge si Matibag. Dapat i-present nyo din sila Canas kung gusto nyo. Pero mga affidavit muna siya. Correct. Congresswoman Loistro used to be a fiscal, you know, but see her bright mind as a fiscal is not showing in this case. Sayang, 8th day na ito Pag ilang araw na ba ito? Pang-siyam na ngayon. Wala naman silang napoprove. Ang tanong doon na sinagot din na dati ng NBI agent, Opo. kayo ba ay may alam na kung sino ang assassin na hinaya ni BP Sara? Sabi naman nung attorney Lotok, wala po kaming alam. Even Wala silang alam. Matibag said, we have a person of interest, but he is not the assassin. As of now, wala pa kaming assassin. Baka naman 3 days from now, meron na siya. Ito po, Dito 6 lawin months po daw. natin, kasi ang dami nga po, halimbawa hindi lang sa kasong ito, kahit halimbawa sa isang simpleng criminal case, pag may sinabi po yung PNP na person of interest, yung iba po na hindi naman po talaga bihasa sa legal terms, or sa mga ganyang terminolohiya, ano po yung persons of interest? Hindi naman automatic ang suspect yan, di ba? Baka po Hindi. pwede pong pakipaliwanagan Pero sa po. karamihan, ang pagkaintindi sa person of interest ay suspect. Ngayon, ang reference niya dito sa person of interest ay source of information niya. Sabi niya, we already have persons of interest na makakapagsabi sa amin kung sino yan. Di ba? So, hindi pa siya ready ngayon. Baka after a few days, nasabi niya dahil nag-iimbestiga sila, makukuha na nila kung sino talaga ang assassin. Pambihira naman kayo Nagpa-file kayo ng grave threat as a culpable violation of the Constitution. Tapos hindi nyo naman ma-connect doon sa violation ng Constitution. Hindi Wala nyo pa. naman, sinasabi nyo naman na wala naman palang assassin na hinair. Kumbaga ay bugso ng damdamin lang yun sa galit. Di ba? Sa galit ni BP Sara. Pag ako pinapatay nila, ipapatay ko rin sila. Again, it's some senators are saying, ma'am, na it's conditional. Yes, and also bugso ng damdamin is a defense in grave threat. That's already in Israel versus people. I think Matibag also knows that because I saw something where he said na bugso ng damdamin is not grave threat. Pati rin siya, Nung hindi diba? niya alam ko kanino ba. Pati rin si Matibag, may kaso rin si Matibag na ganun, na bugso ng damdamin, no? So, parang si kung sa lahat po ng tao na nandyan sa Senado, no, diyan sa impeachment court na yan, parang si Matibag pa nga ang mas nakakaintindi dito sa sitwasyon ni BP Sara doon po sa kanyang pagbabanta. Kasi siya mismo, mga kababayan, dahil sa bugso ng damdamin niya, nasabi niya yun doon sa tao. Si Matibag personally doon po sa recorded audio, di ba, mga kababayan? Sa lahat po ng tao dyan, maging witness, maging hindi witness, lahat ng tao dyan sa Senado, si Matibag ang mas nakakaintindi dito po kay Vice President Sara Duterte. Dapat nga mas tumistigo ka pa. Pabor kay BP Sara kasi ikaw ang mas may alam ka, di ba? Pagdating dyan sa bugso ng damdamin na yan mga kababayan. Ba talaga siya papanig? Pero ngayon, halata na si NBI Director Matibag hindi naman talaga independent na witness. Pumapanig talaga siya sa prosecution. Correct. Kasi remember na ginagamit niya nga ang posisyon niya sa pag-intimidate ng Senator Judge Alan Peter Cayetano di ba? Itong si NBI Director Matibag ay hindi natin matatawag na independent witness. Yun ang kahinaan ng prosecution. Yeah. Kasi kung kahapon din, isang naging mainit din po na usapin, ay yung lumabas po na nakipag-meeting pala siya sa prosecution bago po siya tumayo doon. Inamin niya. Ano po yung mali doon? Kasi sabi din niya, ako, kapag halimbawa ipatawag ako ng defense as your witness, no problem. Ako din ay makikipagpulong po sa inyo. Ano po yung mali doon, attorney? Hindi sila dapat nagmi-meeting sa kasi nagpasasabwatan na pala sila. Government officials
dapat ano siya, he should tell the truth, nothing but the truth. Ang sinasabi niya, there's nothing wrong with meeting with the prosecution lawyers. Abay, kung kailangan mo mag-meeting sa prosecution lawyers kung ano ang role mo dito, abay, bakit? Di ba abogado ka? Bakit ka pa nakipag-meeting doon sa kanila? Ang point doon naman ng defense, nakipagsabuatan ka. Kaya hindi lang once, kundi twice. Para alam mo kung paano ba ito sasagutin attorney. Diba? Kasi supposedly independent witness po siya, di ba? Abay, dapat ipipresent siya sa public official nga na meron siyang ebidensya na mahalaga para sa Senado. Pala So yan mga kabayan, no, itong yan po ang naging pahayag ni si Attorney Ruben Agbanson. Ito pasadahan naman po natin mga kabayan itong patungkol kay Trump, mga karabin natin. Ito, no. Teka lang okay, ito. Perfect timing ang naging hakbang ni President Trump laban sa ICC dahil indirectly makakadagdag ito sa winnability ni BP Sara. Hindi po yan. Hindi po winnability ni BP Sara ang nadagdag sa paglaban po ni Donald Trump sa ICC. Ganito po kasi yan mga ka-reaction eh. Ayan, no. Alam po ni Donald Trump at alam ng Amerika, in general, Amerika, na ang susunod na maging presidente ay si Sara Duterte. Ito po Correct. pag-uusapan natin ngayon tsaka yung kabubuan ni Luis Tro. Ang pag-uusapan po natin ngayon, mga karelasyon, ay ang pagyuko ng Amerika kay Sara Duterte at ang kabubuan ni Luis Tro. Diyos. Ito po mga karelasyon, bakit Ito, basahin muna natin mga kabayan. Sabi po dito, perfect timing ang naging hakbang ni President Trump laban sa ICC dahil indirectly makakadagdag ito sa winnability ni BP Sara. Ano sa palagay niyo mga kabayan? Yung pag-announce ni President Trump laban sa ICC, di ba? Yung mga kalyadong bansa ay papatawan din kapag hindi sumunod. Okay? Sa kanyang mga kagustuhan pagdating dito sa paglaban sa ICC mga kabayan. Ito, pakinggan po natin to mula sa Reaksyon TVPH. bigla na lamang ganyan nangangatal at nangangatog itong si Donald Trump at ang Amerika. Amerika ang usapan dito na kalabanin ng ICC. Remember, kasi sa panahon pong ito mga karelasyon, inihilot-hilot na po ng Amerika si Sara Duterte. Ayan nga, indirectly. Nililigaw-ligawan na po ng Amerika si Sara Duterte indirectly. Dahil mga kareaksyon, dahil sa pambababoy ng Bongbong Marcos na ito sa mga Duterte, na alam naman natin na hindi naman talaga kaya ni Bongbong Marcos na ipadala. Well, anyway mga kabayan, no, kung pag-uusapan po natin yung relasyon ni Donald Trump, ni President Donald Trump ngayon kay President Bongbong Marcos Jr. at kay former President Duterte. Nako, malayo ang malayo po yung agwat mga kabayan, no? Nung panahon po ni former President Duterte, kinakalaban niya pa nga yung Amerika, pero si Donald Trump hangang-hanga sa ginawa ni former President Duterte. Diba? Pero ngayon, ewan ko lang kung anong nangyayari ngayon sa Amerika at Pilipinas. Mukhang wala namang gaanong diba, galawan. Pero kasi nandito na yung marami silang EDCA sites dito. Yun lang mga kabayan. Marami silang EDCA sites dito. Sa ICC si Pangulong Duterte na basta-basta lang. Pero bakit nakarating sa ICC si Pangulong Duterte? Marami nagsasabi na kung walang galamay o kung hindi tumulong ang Amerika, hindi po magagawang maipadala sa dahig si Pangulong Duterte. Gumanti sila. Ngayon, ganun pala. Bakit ngayon bigla-bigla lantaran at hayagan ang pagtuligsa ni Trump ng Amerika sa ICC? Hindi po bobo ang Amerika mga kareaksyon. Dahil mga kareaksyon, alam po ni Donald Trump ng Amerika na hindi kayang i-impeach si Sara Duterte. At kung i-impeach man si Sara Duterte, alam ng Amerika, hindi bobo ang Amerika, na 100%
ang i-endorso ni Sara Duterte ang siyang magiging presidente at walang iba kundi si Baste Duterte. Kaya naman, kung makikita po natin, Kailangan, di ba? galit na galit po itong si Ping Lacson kay Baste. Kaya naman pala. Kaya pala gusto ring makasuhan si Baste. Ngayon, huli. Dahil sinasi para mahilot-hilot natin ng konti-konti si Sara Duterte. Dahil, sabi nga nila, bratinela daw po si Sara Duterte. Expected gaganda survey result niya in the coming months. Hindi na kailangan. Dahil ito po ang kanyang mga ka-reaction. Uulitin ko mga ka-reaction. Nakikita po ninyo yan? Pag-usapan din natin yan. Uulitin ko mga ka-reaction. Gumagalaw na po ang Amerika. 2 years from now, bago mag-2028 election, gumagalaw na po ang Amerika. Nagpaparamdam na ang Amerika kay Sara Duterte. Hindi po basta-basta yan, ha? Pero kung magwa one-on-one sila ni Mayor Leni Robredo, may laban ang dating bise at panalo siya sa Metro Manila at Balance Luzon. Really? Nasa frontline ng balitang yan, Simon Really? Galvez. Grabe yung ano nila. One-on-one o tatluhang labanan at kahit pa marami ang tumakbo, base sa pinakabagong Pulse Asia Survey, si Vice President Sara Duterte ang nangunguna. Kasi mga Wala ka-reaction na. ganito po yan. Wala na kayong ano, Hindi wala na kayong papayag chance. si- No? Wala na kayong chance, mga kabayan. Kahit balibalik ta rin pa ninyo yung mundo. Si BP Sara pa rin ang mananalo. Balitang yan, Simon Galvez. Mapa one-on-one o tatluhang labanan at kahit pa marami ang tumakbo, base sa pinakabagong Pulse Asia Survey, si Vice President Sara Duterte ang nangunguna sa pagkapangulo sa 2028. Sa isinagawang survey, bago pa man ang impeachment trial ni VP Sara, 2,400 ang tinanong, sino ang inyong ibobotong presidente kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon? 49% ang nagsabing iboboto nila si VP Sara, 26% ang kay Mayor Leni Robredo at 14% Wala, naman malayo si ang Senator ano. Raffy Tulfo. Malayo ang Malayo diferensya. na ang kasunod nila na nasa 1% pababa. Sina DPWH Secretary Vince Dizon, May tatakbo MMDA pala yan? General Manager Nicolas Torre III, Aray Senator ko. Robin Padilla, Pangulong Bongbong Marcos, Mayor Baste Duterte, Mayor Vico Soto at iba pa. Nananatiling malakas ang suporta kay VP Sara sa Visayas at Mindanao. Pero tabla sila ni Robredo sa Metro Manila at Balance Luzon. Paano kung ang labanan sa pagkapangulo ay tatluhan? VP Sara versus Mayor Leni versus Senator Raffy. Wala, Base pa rin talo sa pa Pulse rin. Asia Survey, 51% ang boto kay Duterte, 27% kay Robredo at 16% kay Tulfo. Consistent ang Duterte versus Robredo. Kaya kung mag one-on-one sila sa eleksyon, Talo pa rin. base ulit sa survey, 52% ang boboto kay VP Sara habang 39% ang kay Mayor Leni. Talo pa Sa rin. one-on-one na labanan, kuha ni Robredo ang boto ng Luzon at Metro Manila. Baba. Habang kay Duterte naman ang Visayas at Mindanao. Sa ngayon, bukod tanging si VP Sara pa lamang ang nagsabing tatakbo siya sa 2028. Nauna naman ng Hoy, si humindi Risa Robredo, Hontiveros, bakit? pati Teka si lang, ha? Senator Teka lang mga kawain, bakit si Risa Hontiveros hindi nyo sinasali? Si Risa Hontiveros pa naman, halos araw-araw nagpaparinig, tatakbo siya bilang presidente ng ating bansa. Bakit hindi nyo naman sinali dyan? Nakakaya naman kay Risa Hontiveros. Kahit 1% lang, okay na yan sa kanya mga kabayan. Isali nyo sa susunod, okay? Raffy, wala rin daw balak kumandidato. Isinagawa ang face-to-face survey nitong June 28 hanggang July 3 at 6. Mayroon itong margin of error na plus-minus 2%. Nagbabalita mo Hindi ako naniniwala. Pero hindi ako naniniwalang eleksyon. Alam ni General Artates o kung sino man po siya. Ako sabi ko nga sa mga BBM vlogger, mga kausap ko, Tol, hindi ako naniniwala ang nasa likod niyan, Duterte. Oops! Kumakambyo na! Kumakambyo na Duterte si pare na ko. naman. Putik na yan. Kumakambyo na! Kumakambyo na mga reaction ha. Ulitin natin. Simple lang po ang sasabihin ko. Sa mga sumusuporta kay Mema, huwag po tayong magbigay ng espekulasyon. Ito, usapin po dito si Mema. Kasi meron pong kumakalat na balita ngayon na gun for hire daw ang nangyari at parang ituturo yata si
si ituturo yata itong si, ano pangalan nito? Si SP Cayetano. Para Mga yata ang bopols. ituturo ang kaalyado ng mga Duterte. Maging gana. Ito. Credible. Sir, bayaran ka ba? Buhay ka pa pala. Yun na hindi po tayo katiyakan. Hindi po tayo nakakatulong. Totoo lang. Hindi po tayo nakakatulong. Hindi naman talaga May kayo makapalo nakakatawa. tayo. Ito po. Kasi siya na, hindi, Pag naman kayong nalalaman, isarado muna ang bibig. Pangsamantala. Ano po ang ibig ko sabihin dito? Hintayin po natin kung ano ang announcement ng Northern Police District ng ating mga kapulisan. Sila po ang may power, May power, magsalita Hmm. kung ano ang nangyari sa crime na pagkakamatay ni Mema Alicia. Si Mema Alicia, kaibigan ko po yan. Halatado, no? No doubts, kaibigan mo talaga yan. Parehas kayo eh. Parehas kayo ng style ng pagbablog. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Kung dati nanonood ako nito eh. Kung, Duterte kasi rin ito dati eh. Nagsuporta to kay Duterte, mga kababayan, di ba? Para sila ni Mima. Di ba? Duterte, then Marcos, di ba? So, paras po, kaya mag-ingat ka rin po, sir, mga kababayan, di ba? Mag-ingat rin itong inayupak na kalbo ito. Kasi baka, hindi natin alam, di ba? Mag-ano rin kayo, magbawas-bawas kayo sa pagmumura ninyo. Di ba? Baka mamaya, may magalit sa inyo, for example lang, di ba? Kung nakikilala nyo po ito, mga kababayan, ay talagang, ako, magsabihin ko na sa inyo talaga, mag-unfollow na kayo dito, wala itong ano. Wala kayong makukuhang mabuting ano dito, ehemplo. Palamura rin ito eh. Gaya ni Mima, mga kababayan. Ito, pakinggan pa natin. Aminin ko po, nagkatampuhan kami Aba, nung I think baka person of interest ka, ha? Baka person of interest ka, ay nayupak na yan. na po yung conversation namin. May tampuhan kami ni Mema, pero yung tampuhan namin ni Mema ay hindi yung tampuhan na malalim. Ay, Tignan ko yung conversation namin. pakita mo yung mga Diba? Totally, in-unfriend ko na siya ngayon. Nung namatay siya, in-unfriend ko na. Kailan yung tampuhan namin? so ibig nagtampuan. sabihin mga ka-reaction yung mga vlogger ni Tambaluslos at saka ni Bangag. Kita ko po, mga kaibigan. No, June sige. 14, mayroon siyang live sa YouTube. YouTube live. Dali, papakita ko sa inyo. Wala akong iaano dito. Ito mga kababayan ha, ito mga vlogger nila, kahit konti lang yung views nila, patuloy silang yumayaman, mga kababayan, di ba? Nahalata nyo ba? Ito mga vlogger ni BBM, kahit konti lang po yung views, patuloy po silang yumayaman, mga kababayan. Hindi ko alam kung bakit, ha? June 14, Bilisan mo. ito. June 14, nagkaroon kami ng tampuhan ni Mema. Ito po Person of interest to. yan yung pinagmulan. Na joke lang, ha? Kita nyo, Ano daw yan? Alas 11 ng umaga. Account ko yan. June 14, 2026, Connected sila, no? 11:20. Eto mga kababayan, no? Connected po yung mga vloggers na sumusuporta kay BBM, no? Connected po sila. Pero ito lang masasabi ko, mga kababayan, ha? Dito sa mga DDS, sa mga Duterte supporters, hindi nga tayo, ako, iwan ko lang sa iba, ha? Pero hindi po talaga, no? O hindi po talaga nag-chat-chat-chat, wala. Diba? Hindi nga natin makakilala yung iba. Diba? Nakikilala lang natin sa mga posts, sa mga pinapublish sa Facebook, ang YouTube, mga kababayan. Doon lang natin masabi na, DDS pala ito. Pero yung magsasabi na, konektado pala sila sa isa't isa, nag-chat-chat pa, ganyan. Wala pong ganun na DDS, mga kababayan. Ewan ko lang nga yung iba. Yung iba siguro na magkakakilala, diba? Pero kung yung mga magkakaibigan ba? Pero kung hindi naman kayo magkaibigan, bakit kayo mag-chat, di ba? 7 a.m. Ang sabi ko, Sabi niya. ito, account ko yun, nag-comment sa live mo, na time out mo ako, bye na. Bakit Yan kaya? ang sabi ko sa kanya. Bakit kaya? Ngayon, tawag siya ng tawag, humihingi ng sorry,
Mga Yes, sir. ganon-ganon. Guys. Mga ganyan-ganyan. Sorry na. Sabi niya ganon. June 14. Ninyo, nabangga ako. June 14. Nag-PM na naman siya. Hindi na ako nagre-reply sa kanya nung time na yan. Alam niyo po ito Yung Paras kasi tampuhan sila. po namin na yan, kahit naman ako minsan nagtatampo sa mga kaibigan natin vlogger, kasi alam niyo po, ang problema kasi sa mga ibang admin, yung ibang admin dito sa mga YouTube channel, alam niyo magkakaibigan kami ng vlogger. Yung ibang admin sa YouTube, dinidelete yung mga comment. Hinahide kami minsan. Sabi Wala namang kwenta yung mga comments ninyo. Bakit pa kailangan ma-stress pa yung mga manonood, di ba? You know what, there's a settings, no? Na dapat yung malaman sa YouTube, kahit sa YouTube and Facebook, mga kabayan. May settings po yan na pwede nyo i-filter, no? Yung mga nagko-comment ng mga masasama, para hindi na makita ng mga bata, mga kabayan. Kasi minsan may nanonood sa ating mga bata, tapos yung mga comments nyo, mga, di ba? Mga nagpalamura, hindi na yan. Yan, sa mga siniset ko yan para hindi na makita ng mga bata. Mga bad example kayo, kaya yan yung ginagawa ng ibang mga content creator, di ba? Magko-comment kayo ng mga ay nako, alam na natin yan. ko, Mema, ako yung nag-comment, bakit hinahayaan mong i-hide nung kung sino man admin mo? Yun lang, tampong pururot lang. Ganun. May admin pa pala yan? Tama, may. Siguro ko doon po sa mga talagang busy na po sila busy na sila sa mga kwarta nila, sa paggagastos ng kwarta nila. Siguro ko nga may admin na sila. Nag-hire na po sila ng admin just to manage their account, mga kabayan, no? Pero dito po sa sa mga DDS, mga kabayan, parang wala namang akong nakikitang ganun, admin, mga kabayan. Sa mga nagla-live siguro, no? Meron sigurong ganyan, mga kabayan. Alright? Gusto ko lang i-compare kasi mga ay nako. Yun lang. At least, ako hindi ko naman sabing galit ako kay Mema. Kasi, ang babaw nun. Kaya lang, Okay, tama na yan, mga kabayan. Huwag natin pag-usapan ito. At saka huwag ninyo nang panoorin yan, yung taong yan, mga kabayan. Bad influence talaga yan para sa kabataan. Lalo na po, sa mga kabataan. Huwag nyo na pong panoorin yan. I really, sa inyo. Sabi nga ni former President Duterte, huwag nyo nang subukan. Ano ba yung kasunod? Masisira kayo. Ayan, masisira kayo. Anyway, doon lang po sa mga, di ba? Pero kung gusto nyo, sige, go. Wala naman tayong magagawa dyan. Kung gusto nyo suportahan ang isang palamurang vlogger na tulad nito, tulad ni Mima, wala tayong magagawa dyan, alright? It is your prerogative, sabi nga, mga kabayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below, mga karibin natin. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.